Guys, look at this. Ang daming tao. Hindi ko alam kung gaano kadami yan, pero sobrang dami. Ayan o. Hello everyone! Nice to see you! So, i-share ko sa inyo yung aking experience sa pag-apply sa Malaysian Airlines. So, dumating ako sa SMX Convention Center sa tapat ng Mall of Asia at around 9:30 kasi nga medyo traffic tsaka umulan. Tapos nung pumila ako, hindi ko ina-expect na tatagal ako ng 2 hours. So, natapos ako sa pila ng 11:30. Kaya lang ang problema, hindi ko nadala yung original passport ko kasi nga, yung mother ko ang nagtatabi ng passport ko and tinatabi niya sa bangko. Pero anyway, since hindi ko hawak-hawak yung passport ko at every time naman na nag-a-apply ako sa mga airlines, lagi talagang photocopy lang yung dala ko and na-accept naman kahit photocopies lang yung mga documents na dala-dala ko. Dito lang talaga sa Malaysian Airlines ang hindi po pwede yung hindi dala yung original passport. Kasi sa totoo lang, lahat ng mga aplikante kanina, dala-dala nila yung passport nila. Pero iba sa amin, siguro mga 5 sa amin or 6, hindi ko alam kung ilan kami ang walang passport. Pero sinubukan ko pa rin pagtiyagaan na baka makalusot ako. So, nung umalis na yung mga ibang kasama ko na hindi nakapasok, inantay ko pa yung isang kaibigan ko. So, yung isang kaibigan ko, closing time na ng registration nung nakarating siya, pero nakiusap ako sa mga foreigners, yung mismong taga Malaysian Airlines. Buti na lang, pinagbigyan kaming dalawa na kahit na yung kaibigan ko late siya dumating pero kumpleto naman siya sa requirements. Ako naman maaga ako dumating pero hindi ko dala yung original passport ko. So napakiusapan naman namin yung mga taga Malaysia. Medyo mabait sila. Tsaka mas mahigpit yung mga Pinoy, mga Filipino compared sa mga foreigners. Kasi yung mga Pilipino pag hindi kanila nakitaan ng kumpletong documents, ayun nga, hindi kanila papapasukin. So ayun nga, nakapasok naman kami ng kaibigan ko, tsaka may nakilala kami habang nakapila kami sa loob. Pero yung pila namin hindi na nakatayo, nakaupo na kami sa loob. Yung isa pala sa mga kasabayan namin, flight attendant pala siya ng Cebu Pacific. And nakwento niya sa amin yung
salary na kinikita niya sa pagiging cabin crew sa Sebpak, 60 to 70,000 yung range ng sahod niya. Pero nung nababasa namin sa screen ng Malaysia Airlines, nagre-range siya ng 50,000 conversion in Philippine pesos. Parang mga nasa 1,500 yung sahod for Malaysia. Pero in Philippine peso, mga nasa 54 to 55,000 ata yung sahod ng Malaysia Airlines. So, mas mababa siya kumpara sa Sebpak. And, may training bond sa, may training bond pagdating sa Malaysia Airlines. Yung conversion in Philippine pesos, tinignan namin, nasa 219,000 kapag nag-resign ka. So, kung nakapasok ka sa Malaysian Airlines as in pasado ka na lahat and nasa training ka at nagbabalak ka mag-resign, wag mong gagawin yon kasi you're gonna pay 219,000. Pero kapag yung mismong Malaysia Airlines ang nag-terminate sa'yo, you're not gonna pay anything. So, para lang yun sa magre-resign ng wala pang 2 years, you're gonna pay 219,000. So, yun yung mga nalaman ko during the time na matagal ako nakaupo. Kakwentuhan ko yung cabin crew tsaka yung dalawang katabi ko. And then, mga alas 3 na ng hapon pasado, nag-BMI check na naman ulit. So, kasi sa umpisa kasi ng bago sa registration, may nagche-check ng height sa amin, pero hindi naman lahat ng aplikante chinek ng height. Yung sa akin, dahil nga hindi ko nadala yung passport ko, pina-check ko yung height ko, pasado naman yung height ko. Pero when it comes to the weight, hindi pumasa kasi overweight ako. So, ayun, after ng BMI check, marami tinawag sa amin, tinawag yung mga number namin. So, yung mga tinawag na number, pupunta kami sa may dulo at kakausapin kami, sasabihin na, unfortunately, none of you are qualified, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, yung mga documents na dala-dala nyo, hindi nila kinokollect yan sa umpisa. So, yung documents, usually, pinapakita lang siya sa registration, pero hindi naman nila tinitignan talaga lahat ng dala-dala nyo. Ang pinaka-importante lang talaga sa documentation is yung makita yung original passport, which is yun yung hindi ko dala. So, ayun na nga guys. Iba-iba talaga yung proseso sa bawat airlines. Dito naman sa Malaysia Airlines, kakaiba yung sa kanila kasi nga sa kanila hindi naman nila titignan talaga yung mga iba pang documents mo tulad ng mga resume, certificate, and whatever, kung meron kang TOEIC o ano. Mas tinitignan nila yung original passport. Kapag hindi mo yun dala, it's either ipapalala move mo, ipapag-grab mo, or better luck next time. So, ganun. Medyo matagal-tagal na rin ako nag-a-apply guys. So, swertihan lang talaga itong pag-a-apply sa cabin crew. Hindi talaga lahat nakakapasok. Ang dami nag-left sa group chat. Sobrang dami. From 250 members, bumaba na siya into 176. So, ganun kadami yung mga na-reject. And hindi ko rin alam kung gaano kadami yung mga nag-apply kanina. Pero hindi siya walk-in na. Through invitation lang siya or through pre-registered applicant. So, kung nakakuha ka ng registration number pero wala kang invitation, you can still attend the recruitment day. Pero kapag naka-receive ka ng invitation, yun, pwede kang ma-attend kasi yun naman talaga yung hinahanap. So, ayun nga guys.
I hope marami kayong natutunan sa video na ito, especially sa mga aspiring cabin crew dyan, yung mga gusto mag-apply. So, ayun, once again, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!